Tayo pong manalangin. Panginoon, salamat o God sa gabing ito na kami po ay muling magkakasama online. Dalangin po namin o Father God ang knowledge and wisdom na nanggagaling po sa inyo. We pray, Lord God, for the power of the Holy Spirit, be our speaker, be our teacher sa mga sandaling ito. Patuloy na mangusap ka sa amin, Panginoon. Patuloy na strengthen niyo po kami, Lord Jesus Christ. At kung ano man po yung mga prayer requests, concerns po namin, Panginoon, sa mga sandaling ito, I pray, Lord God, nakatagpuin niyo po kami individually and personally. Sa inyo, Lord God, ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pag-aaral na topic 126, ang ating pong pag-aaral, Crisis Enough, Unlocking Financial Breakthrough Through Kingdom Priorities. So ito po ay inline sa series ng aming simbahan na Christ Enough. Then ako po ay nag-preach kanina sa youth and young professionals. And then yung ginamit po natin na main verse, yung Matthew chapter 6 verse 33. Ang sabi po ng Matthew 6:33, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." Sa Tagalog, ngunit higit sa lahat daw ay bigyang halaga natin ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Dito napakaganda na may dalawang main points na tinuturong salita ng Diyos para yung mga dinidesire natin, mga pinagpe-pray natin, mga gusto natin mangyari sa buhay natin, mangyari in God's perfect time. Yung una, napakahalaga na nagbibigay tayo ng importance sa mga gawain ng Panginoon. Katulad ng ginagawa natin tonight, 'di ba? So maaring pagod ka sa trabaho, maaring ito lang yung pahinga mo kasi nag-aaral ka, nagtatrabaho, meron kang different concerns, pero naglaan ka ng oras at panahon para sa Panginoon. Amen. At yung pangalawa, pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Siyempre, hindi lang naman tayo basta nag-aaral ng salita ng Diyos. Siyempre, kailangan magkaroon ng buhay, ng kapangyarihan, yung salita ng Diyos na ating pinapakinggan. So, para malaman natin yung kalooban ng Lord, inaaral natin yung salita ng Diyos at syempre, ina-apply po natin yan sa ating mga buhay. So kapag si Lord God yung ating priority, and then at the same time, in accordance tayo sa kalooban ng Panginoon, ang end result niyan, lahat daw ng mga bagay na dinidesire natin, mga bagay na gusto ring mangyari ng Lord sa ating mga buhay ay mangyayari sa bawat isa po sa atin. Amen. Ayan, so in direction natin tonight, number 1, ituro sa atin yung prinsipyo ng putting God's kingdom first in our financial decisions. So lahat po tayo kailangan po natin ng finances, kaya nga tayo nag-aaral, kaya nga tayo nagtatrabaho, hindi naman tayo makakabili ng pagkain, hindi naman tayo makakarating sa lugar na gusto nating puntahan kung wala po tayong pera. So napakahalaga po na we are wise enough on how to decide in our finances. And then pangalawa, share testimonies and biblical examples of God's provision. And then the last, encourage faith and trust in God's provision, emphasizing that He is the ultimate source of all our needs. Yun. So yung Lord ang magpo-provide ng lahat ng ating mga pangangailangan. At naniniwala ko the Lord is a faithful God. Ang dami na pong napatunayan ng Panginoon sa ating mga buhay. Marami na po tayong napagtagumpayan ng mga challenges, mga pagsubok ng buhay na na-overcome natin because of God's provision, because of God's grace. Alam niyo, church, in our world today, tayo, most of my attendees here are young people, most of us here are students, professionals, at lahat tayo gusto natin na mag-seek ng financial stability and success. Diba? Sino ba yung aayaw dyan na magkaroon ng financial freedom? Na kainin yung gustong kainin, puntahan yung gustong puntahan, bilhin yung gustong bilhin, 'di ba? So we all would want to be successful in life. Kaya nga tayo nag-aaral, 'di ba? Kaya nga tayo nagtatrabaho, kaya nga tayo nagsusumikap. And then we would like to be stable financially. Hindi lang basta kumita ng enough for that day pero gusto natin na merong excess, merong sobra dun sa ating kinikita. At minsan nakaka-pressure yan. So there is a pressure for us to achieve financial security. At minsan dahil napipressure tayo na ang goal natin ay magkaroon ng financial security, no overshadow yung other important aspects of life. Kaya nga nakakalungkot
Marami mga tao na subsob sa trabaho, wala ng oras, wala ng panahon para sa Panginoon. So napakahalaga na inuuna natin ng Lord. Amen. The Bible provides a different perspective kung paano natin i-approach ang ating finances. Tingnan niyo yung sabi ng Matthew chapter 6 verse 33. Nire-remind tayo to seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Di ba minsan ang gusto agad natin, lahat ng bagay mangyari sa buhay natin. So nagkakaroon tayo ng sarili nating effort, sariling sikap, nag-aaral tayo ng mabuti, nagtatrabaho tayo ng mabuti, pero nakakalimutan natin yung important thing na kailangan pala isik ko muna yung kingdom ng Panginoon, yung katwiran ng Diyos. So tinuturuan tayo ng verse na ito that when we prioritize God's kingdom in our lives, everything else, take note ha, sabi ng Word of God, lahat ng bagay. Ibig sabihin, including our financial needs, will fall into place. So yun pala yung secret. Kailangan pala unahin ko yung Panginoon. Amen. And then the rest will follow. Sabi nga ni Rick Warren, without God, life has no purpose. And without purpose, life has no meaning. Without meaning, life has no significance or hope. 'Di ba? So totoo naman, lahat po tayo meron tayong vacuum sa puso natin that only the Lord Jesus Christ can fill in. Kaya nga tayo narito sa online Bible study kasi nagsisik tayo ng relationship. Nagsisik tayo na ma-encounter, makilala ng mas malalim ang ating Panginoon. And that is life, what is life all about? Na magkaroon tayo ng magandang relasyon sa Panginoon. Na maging purposeful yung ating existence here on earth. Sabi ni Pastor Vlad, money is not evil. The love of money is evil. So hindi naman po masama na tayo po ay nagtatrabaho kasi sabi ko nga sa inyo, kailangan natin magtrabaho para kumita ng malaki, kailangan natin ng bumili ng mga bagay na kailangan po natin. Pero minsan, nasa-set aside natin yung gawain ng Panginoon. Kasi for example, instead na yung Sunday binibigay natin for God, minsan nagtatrabaho pa rin tayo, minsan nagpapakapagod pa rin tayo. So instead of giving that one day for the Lord, attending the fellowship, o di kaya giving 1 hour, just like what we're doing tonight, attending Bible study. So napakahalaga po na we give time, amen, sa Panginoon. Yung Matthew chapter 6 verse 33 na binasa po natin, part po yan ng Jesus Sermon on the Mount, where He teaches about various aspects of the Christian life. And then nilid po yung verse na Beatitudes, yung Sermon on the Mount, dun sa Matthew chapter 6 verse 33. Yan, Jesus addresses the worries and anxieties people have about their daily needs, food, clothing, and shelter. So alam ng Lord dyan. Kasi nga all-knowing, all-powerful, omniscient ang Panginoon, omnipresent. So alam ng Lord yung mga pangangailangan natin. Alam ng Lord na kailangan natin ng food, ng clothing, ng shelter, and then anything else. Lahat ng mga bagay na kailangan po natin. He emphasizes that God knows our needs and then He will provide for them. So hindi lang basta alam ng Lord yung pangangailangan natin, dapat nagtitiwala tayo that the Lord will provide kung ano man yung pangangailangan natin. The key is to focus on God's kingdom and His righteousness, trusting that He will take care of the rest. Yung passage na binasa po natin is basically a call for us to shift our priorities from worldly concerns to spiritual pursuits, trusting in God's provision. Yan, yung sabi ko nga sa inyo, instead na magpakaabala ka too much dun sa mga alalahanin dito sa sanlibutan, ayan, so kailangan pinupursu natin yung mga bagay na spiritual, katulad ng gawain ng ating Panginoon. Loving God, loving others, Bible study, fellowship, prayer, meditation of God's Word, and then yun nga, application ng salita ng Diyos na ating napapakinggan, na nagtitiwala tayo that the Lord will provide sa lahat ng ating pangangailangan. Sabi nga ng Matthew chapter 6 verse 25, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat, what you will drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food and the body more than clothes? And then sabi doon, tingnan nyo daw yung birds, yung mga birds, 'di ba? So ang dami-daming mga ibon. Pero sino ba nagpapakain sa mga ibong ito, 'di ba? So sila kumakain sila. So the Lord yung nagpapakain,
dito sa mga ibon na ito, 'di ba much more yung worth natin kaysa sa mga ibon. So kaya kailangan po hindi po tayo nagwo-worry kasi the Lord will always provide for us. So tatlong points ang gusto kong ituro sa atin tonight. Point number one, we needed to prioritize God's kingdom in our financial decisions. Sabi ng Matthew chapter 6 verses 19 to 21, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. So hindi naman literal na tinuturo dito na huwag ka mag-invest, huwag ka mag-save. Ang point lang, kahit na minsan nagsisave tayo, nag-iipon tayo dito sa mundo, and then marami tayong kayamanan or pera, hindi naman natin siya madadala sa langit at the same time, we're not certain. 'Di ba? So maaring mawala bigla yan, maaring bumaba yung value ng pera or magkaroon ng another pandemic, 'di ba? Who knows? Sa halip, ang sabi ng verse 20, mag-impok daw tayo ng kayamanan saan sa langit. So yung pag-iimpok na kayamanan ito sa langit, hindi lang naman ito lagi about money. Minsan giving our time, giving our talent, 'di ba? Our treasure to God. Dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Alam niyo, totoo yan, church. Kapag nagtanong ka sa mga tao, tinanong mo sila, mahal mo ba ang Diyos? Lahat yan sasagutin nila, mahal nila ang Diyos, 'di ba? Pero makikita mo kung mahal talaga nila ang Diyos, kung ano talaga ang ginagawa nila. Are they really in a relationship with the Lord? Pinaprioritize ba nila yung ating Panginoon sa lahat ng kanilang ginagawa? So it's a challenge for us. Amen. It's a reminder for us na kailangan nag-iimpok tayo ng time, ng treasure, ng effort natin doon sa langit. Amen. For the glory of God. Si Jesus, He warns against placing our trust in earthly wealth. Diba? Ang dami nating nababasang ganyan na biblical story na yung kanilang kalakasan, yung kanilang strength, yung kanilang pag-asa, nakadepende dun sa kanilang kayamanan. Pero tandaan mo, yung wealth na meron na yung mga tao, those are all temporary and unreliable. Instead, He encourages us to invest in eternal treasures by prioritizing God's kingdom in our financial decisions. So, paano po natin ito ma-apply? Halimbawa, ikaw as a young professional or maring estudyante ka or nag-work ka, so you can decide mag-give ka ng portion of your income, of your allowance to support missions and church activities, 'di ba? It's up to you. Pwede ka magbigay ng 20 pesos per week, 100 pesos per month. So it's up to you. Basta dapat you are trusting that God will provide for your needs as you invest in His work. Kasi alam mo na kahit na maliit yung amount na yan, hindi naman doon nakatingin ang Lord eh. Nakatingin ang Lord doon sa puso mo that you are willing to support yung gawain ng ating Panginoon. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money, sabi ng Matthew chapter 6 verse 24. 'Di ba? Totoo 'yan. So, lalo na kapag ino-offeran ka. So, halimbawa, inoperan ka na for this Sunday, kailangan mo pa rin magtrabaho. Pero you have the choice naman na hindi mag-work for Sunday kasi alam mo na ito ay Sabbath. Alam mo na ito ay time for the Lord. So, you have to decide. You cannot serve two masters. So, you have to choose whether to serve God or to serve money. So we must seek to prioritize the commands of our God over the expectations of ourselves. Alam nyo, minsan yung pressure naman, hindi naman tayo pinipressure ng mga people around us like our family, our relatives, our friends, our love life, our special someone. Diba minsan we are just the ones na nag-expect ng too much of ourselves. So dapat ang pinaprioritize natin, ano ba lang talaga yung hinihingi sa atin, nire-require sa atin ng Panginoon more than we are requiring of ourselves. So para magkaroon tayo ng joy in serving the Lord. Point number 2, trusting in God's provision. Alam natin tong verse na to, Philippians 4:19. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Napaka-powerful ng verse na ito. Ang Lord natin, alam natin na siya may-ari ng langit at lupa. Alam natin na hindi mauubos ang kayamanan ng Diyos. Amen.
ibibigay niya daw ang lahat ng ating kailangan sa pamamagitan nino, sa pamamagitan ni Jesus Christ. So dahil ito yung sinabi ng verse, anong dapat natin gawin? Paniwalaan natin. Panghawakan natin yung salita ng Diyos. Kaya nga we needed to trust in God's provision. Kahit na yung current situation mo ngayon, feeling mo wala talagang laman yung bulsa mo, pero the Lord can give you a lot of opportunities para i-bless ka financially, 'di ba? So the Lord can use people to bless you, 'di ba? So the Lord can do all things kasi nga siya yung may-ari ng lahat ng bagay. So ang kailangan lang natin gawin ay magtiwala sa Panginoon. Si Paul, dun sa verse na binasa po natin, na-reassure niya yung Philippian church that God will provide further needs out of His abundant resources. Kasi nagkaroon din sila ng maraming persecutions, marami rin challenges yung mga Philippian church rather, ang dami rin nilang na-experience ng mga struggles, even financially, just like what we are experiencing right now. Doon ini-encourage sila ng verse and even tayo na patuloy na magtiwala sa provision ng Lord rather than relying solely on our own efforts. Minsan kasi nakakalungkot na kapag may mga problema tayo, di ba ginagawa natin, dumidiskarte tayo ng sarili natin. Gumagawa tayo ng sarili nating effort. Dapat pala, lumalapit muna tayo sa Panginoon and nagtitiwala tayo sa Lord that the Lord will provide sa lahat ng mga pangailangan natin. Yan. So example nito is sharing a testimony of someone who experienced a financial breakthrough after committing to tithing or supporting a ministry, demonstrating how God provided in unexpected ways. Siyempre, tinuturuan tayo ng Bible na mag-tithe, 'di ba? Pero it's up to you kung gusto mo magbigay ng 10%, 5%, 1% of your income, or a certain amount. So ang point lang dyan, hindi tayo magbibigay for us to be blessed kasi we are already blessed. Amen. Tandaan mo po yun, we're already blessed. So nagbibigay ka sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon kasi naunawaan mo yung pag-ibig ng Diyos at gusto mong extend yung love ng Diyos na tinanggap mo to other people as well. So yun po yung mensahe na gustong iparating po natin dito. And then dinidemonstrate din natin dito yung pag-ibig natin sa Lord by giving to God, giving to others, trusting that the Lord will provide sa lahat ng mga pangangailangan natin. Even sa mga cases na feeling natin wala talagang mangyayari, pero the Lord can provide even in unexpected ways. Kailangan lang natin magtiwala sa Panginoon. Tandaan mo, ito yung sinasabi ng Word of God. God is about to bless your life. Lagi mo yung i-declare. Kung ano mang area ng buhay mo, pag-aaral, trabaho, career, family, 'di ba? And deliver you out of death. Kung may mga utang ka, 'di ba? So the Lord can deliver you forever and ever. Amen. So when life gets tough, pause and remember how blessed you truly are. And always remember that God will provide. Alam nyo minsan, kapag nagsiself meditate ka or nagre-reflect ka, alalahanin mo yung goodness of God. Alalahanin mo how blessed you are. 'Di ba? Hindi ba kayo nabibless tonight na nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos? Amen. That the word of God is free for all. That we have this opportunity na we can come together kahit na virtually and then na-empower tayo, na-encourage tayo ng salita ng Diyos. So we are truly blessed. Amen. Yan. So we have all things and abound. Not because I have a good store of money in the bank. Not because I have skill and wit with which to win my bread. But because the Lord is my shepherd, sabi ni Charles Spurgeon. Di ba nakikita natin yan sa Facebook. Minsan lagi nilang sinasabi na nakamtan nila yung tugatog ng tagumpay dahil sa sarili nilang pagsisikap, dahil sa sarili nilang talino, husay at galing, dahil sa kanilang kayamanan. Pero tayo naniniwala tayo na dahil yon sa ating Panginoong Heso Kristo. Because the Lord is our shepherd. Amen? So God will always provide. Lagi mo yung tatandaan. It just might look different than what we had in mind. Kasi minsan ang thinking natin, the Lord will provide kapag nagkamaroon talaga ako ng 1 million pesos this week. 'Di ba? So minsan kasi may ibang paraan ng Lord. So most of you here are students. Hindi pa kayo nabibless na kayo ay nakakapag-aral. Most of you here, scholar, nakakapag-aral tayo for free. 'Di ba? So the Lord provides our needs. Minsan hindi sa ating expectation pero sa paraan ng ating Panginoon. So
try nating hanapin yon. Try nating tingnan yung ginagawa ng Lord na kabutihan sa buhay ng bawat isa po sa atin. And yung last point ko po tonight, living with contentment and gratitude. Ang financial breakthrough, sabi ko nga, hindi naman yan lagi about pera. So minsan kung anong meron ka ngayon, kontento ka at grateful ka, nagpapasalamat ka sa Diyos. Sabi nga ng 1 Timothy 6:6-8, sa katunayan, may malaking ang pakinabang sa relihiyon kung ang tayo marunong masiyahan. Wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag alis dito. Kaya dapat tayong masiyahan kung tayo may pagkain at pananamit. Ang ganda ng verse, no? Totoo naman, nung sinilang ka ba, hindi ka naman nakasuot ng mga alahas, di ba? So lahat tayo, hubot-hubad nung tayo po ay ipinanganak. Amen. So mamamatay tayo, ganun din. Kahit na nakabarong ka, nakasaya ka, eventually matutuyo yan. So matitira na lang talaga sa atin mga abo. Kaya sabi dito, dapat daw tayong masiyahan. Kung tayo po ay may kinakain, meron tayong suot na damit. And right now, naniniwala ko, lahat po tayo nakakakain. Lahat naman po tayo ay merong damit. Amen. So we should be content and we should be grateful. Contentment is key to experiencing financial peace. Yun. Para magkaroon ka ng kapanatagan financially, kailangan maging kontento ka. When we are content with what we have, we are less likely to be consumed by the desire for more wealth, allowing us to focus on God's kingdom. Yun. So sana kasama ang Lord as we become contented kung anong meron tayo. So dapat nagpo-focus tayo sa gawain ng Panginoon. So example nito would be considered the example of someone who chooses to live simply, avoiding unnecessary debt and finding joy in giving, which leads to greater financial freedom. Sabi po dito, contentment lives only in the hearts of those who are grateful. So kapag ikaw ay grateful, tumatanong ka ng utang na loob, palagi ka nagpapasalamat, ayan. So mamumuhay sa'yo yung pagiging kontento. Pero tandaan mo, sabi ni Tony, to be content doesn't mean you don't desire more. Hindi po masama na magkaroon tayo ng dreams and ambitions. Hindi po masama na mag-desire tayo na one day makapunta dito, magawa natin to. Ako nga meron akong 100 bucket list. And as of now, mga nakaka-anim pa lang po ako yata or 8 dun sa bucket list ko. So it means you are thankful lang for what you have. As of now, lalo na kung estudyante ka, syempre hindi mo pa mabibili talaga yung mga gusto mo or mapupuntahan yung mga gusto mo. Pero you are patient for what's to come. Alam nyo, isa nga sa fulfilling na trabaho, kaya patuloy pa rin ako nagtuturo. Nabibless ako sa mga estudyante na after they graduate, talaga nababago yung buhay nila, 'di ba? So nagiging successful sila sa career path. And then most of them nakakabili na ng sarili nilang bahay, sasakyan. So nakaka-bless, amen. So in the same, ganun din. So mahalaga lang na as of now we are contented, we are thankful, then patuloy lang tayo naglilingkod sa Panginoon and we are patient for what's to come. Kung anong gustong mangyari sa atin ng Lord, sa ating mga buhay eventually. Sabi ni Jeremiah, contentment is a state of mind that arises from gratitude and inner peace rather than external circumstances. So hindi ka dapat nakatingin doon sa nangyayari sa ating kapaligiran. Lalo na ngayon kasi may social media, 'di ba? So minsan we used to compare. Nakikita natin yung kabatch natin, nakikita natin yung kaklase natin, nakikita natin yung kaibigan natin, kamag-anak natin na very successful in life, 'di ba? So dapat hindi tayo nakatingin doon. Kundi na meron tayong inner peace na nagagaling sa Panginoon. When you are grateful for the smallest things in life, contentment just overflows. Yun, di ba? Kahit merong tuyo tayong kinakain, kahit nakamati, so we should be grateful sa mga smallest things na binibigay sa atin ng Panginoon. So sa ating conclusion tonight, financial breakthrough is not just about accumulating wealth. Lagi mo yung tandaan na, gusto ko yung financial breakthrough kasi magkakaroon pala ako ng maraming kayamanan sa lapi. Hindi po. It's about aligning our financial decisions with God's will and trusting in His provision. When we seek first God's kingdom and His righteousness, we can rest assured that He will take care of all our needs. True financial freedom comes from knowing that Christ is enough
and He will provide for us as we prioritize His kingdom. So sa summary po natin, tatlong bagay yung tinuro ko sa inyo tonight. Prioritize God's kingdom, make financial decisions that honor God and invest in eternal treasures. Pangalawa, trust in God's provision. Have faith that God will meet your needs according to His riches in glory. And then pangatlo, live with contentment. Find joy and peace in contentment, avoiding the trap of always wanting more. May nakita nga akong post kanina sa FB. Di ba before, nung bata ka pa, gusto mo lang magka-bike. And then after na gusto mo magka-bike, gusto mo magka-motor. After gusto mo magka-motor, gusto mo na magkasasakyan, na car. After na gusto mo magkaroon ng car, gusto mo na magkaroon ng sarili mong ship. And then siguro na pasunod, aeroplano or spaceship and whatsoever. So dapat wag tayong matrap of always wanting more. Yan. So sa application po natin, i-assess mo yung iyong financial priorities. Take time, church, to evaluate where your money is going. Are you prioritizing God's kingdom in your spending and saving? Meron bang part dyan ang Panginoon? Meron bang part dyan ang gawain ng Panginoon? Or puro sarili mo lang yan? Pangalawa, trust God in your finances. Make a commitment to trust God with your finances. This might include tithing, pagbibigay ng portion ng pera mo sa Panginoon, giving to missions, yan, or supporting even a family, relative, or friend in need. Pangatlo, cultivate contentment. Practice gratitude for what you have. Consider simplifying your lifestyle to focus more on what truly matters. Lagi mong tatandaan yung mga bagay na mas mahalaga. So, these are the challenge questions na gusto ko sa inyong iwanan tonight na pwede mong iponder habang nagpipray ka tonight mag-isa with the Lord. Number one, how can you start prioritizing God's kingdom in your financial decisions today? Pangalawa, are there areas in your life where you need to trust God? Trust God more with your finances. And then the last, what steps can you take to cultivate contentment in your current financial situation? Tayo pong manalangin. Panginoon, salamat o God na yung financial breakthrough na aming pinag-aralan ay nanggagaling po sa inyo. Christ is enough. Dalangin po namin na andun yung aming contentment, andun Panginoon Lord God na ikaw yung unahin namin sa lahat po namin ginagawa. Ikaw po yung parangalan, Panginoon Lord God, at patuloy nga na yung vision na nilagay niyo sa puso namin to love God, to love others, magawa po namin wholeheartedly and passionately. Salamat Panginoon for this night. Sa inyo pong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.